Ang mga pinakabagong balita at mga halagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa province, Sa ngayon po ay pinsala. na ang mga unang balita. Dahil sa patuloy na masamang panahon, halos 140 barangay mula sa 14 na bayan at lungsod dito sa Bulacan ang lubog pa rin sa baha. At ngayon nga po mga kapuso, dito tayo sa bayan ng Kalumpit, sa barangay Sapang Bayan, kung saan ay maraming lugar pa rin po ang lubog sa baha. Kabilang na nga po itong barangay Sapang Bayan. At dito nga po ay nakikita ho natin kung gaano yung epekto nitong patuloy na pag-ulan at siyempre minsan sinasabayan pa ng high tide. Ayan. Yun hong karamihan sa mga nakausap po natin dito, sabi ho nitong si Kapitan, ay mas pinili nila na manatili sa kanilang mga bahay. So mas marami ho yung nananatili dito sa barangay Sapang Bayan kahit po mataas ang tubig dahil ayaw ho nilang iwanan yung kanilang mga gamit. Pero yung nakikita ho natin dito, yung iba ho hanggang dito sa leeg, yung tubig. Si Kuya, ang taas po niya ay 5'9". Pero hanggang ayan po ang taas ng tubig sa kanya. 5'9" po siya. So isipin po ninyo, kung medyo maliit-liit kayo, talagang lampas ho sa ulo niyo yung tubig. Kaya yung iba ho dito, kung papasok sila sa trabaho, ay nakasakay ho sa bangka. Yung iba naman na kayang lakarin, nilalakad na ho lang nila at bit-bit yung kanilang mga gamit, yung sapatos, ayan. So kahit pa paano ho, apektado ho yung hanap buhay ng marami nating mga kababayan. Siyempre, apektado din ho yung klase ng mga bata. At kanina kausap po natin tinanong natin itong si Kapitan, sabi ho niya, mas marami po yung nandito kaysa sa mga pumunta sa mga evacuation center. Dito bangka ho yung pangunahing ginagamit ng marami nating mga kababayan para makalabas at makauwi sa kanilang mga tahanan kung sila may mga kailangan gawin. Halimbawa, papasok sa trabaho, may mga kailangan bilhin, may mga kailangan ayusin, bangka ho ang pangunahin nilang sinasakyan. Kung hindi naman, naglalakad na lamang po sila, di ba? At siyempre maghapon ho, at talagang sabi nga, 1 linggo na mataas po yung tubig dito, kaya talagang babad na babad ho sa tubig yung mga kababayan natin dito. Si nanay nga, nakausap ko kanina, sabi niya, hindi na siya umuwi sa lugar nila, bagamat taga rito siya sa barangay kasi mataas daw yung tubig sa kanila. Pero babad na babad din naman siya. Hindi naman din ho siya natutuyo dito dahil kailangan niya umalalay dito sa mga nagbabangka. At ayon nga po dito kay Sapang Bayan Barangay Chairman Arson Lucas Gutierrez, ang tubig po dito ay pinaghalong ulan, high tide, tubig na bumaba mula sa Pampanga at Nueva Ecija. At siyempre, pagpapakawala po ng tubig sa Bustos Dam na siyang dahilan ng pagbaha sa barangay. Taon-taon naman daw po problema ito sa lugar. Sa totoo lang po, hindi rin ho ito ang unang pagkakataon. Ilang beses na rin po ako nakapunta rito at nag-cover. At talagang taon-taon nga naman po kapag sumasapit ng tag-ulan, ganito ho ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito. At umaasa na lamang sila na isang araw ay matapos na yung kanilang mga ganitong mga problema pag sumasapit ang tag-ulan. Dahil yun nga po, sabi nga ho nung mga kausap natin dito, yung iba pinili ho nila na maglagay ng second floor. Gaya nito nakikita nyo, ayan. Naglagay ho sila ng second floor sa kanilang mga bahay. Dahil pagka umuulan, yung babaho nito ay hindi na nila nagagamit dahil pinapasok na ng tubig. So yan po ang sitwasyon at nagbabanta na naman ang pagbuhos ng ulan. Mula po rito sa barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan, balik po tayo sa studio. Hanggang ngayon, abot hita pa ang baha sa ilang lugar sa Valenzuela at may unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel. Yes, Ivan, nandito tayo ngayon sa compound ng San Diego de Alcala Parish. Dito yan sa Barangay Polo sa Valenzuela City. At kung inyong makikita, parang swimming pool yung sitwasyon dito sa aking kinatatayuan. Ayon dun sa nakausap nating maintenance personnel dito sa simbahan, ay nung manakalipas na araw ay umabot daw halos pumantay daw dito yung level ng tubig dito sa may concrete barrier na ito sa aking kaliwa. Pero sa ngayon ay medyo bumaba na raw yung tubig. Dahil sa sitwasyon dito sa San Diego de Alcala Parish, Ivan, ay wala munang misa dito sa kanilang simbahan dahil mahihirapan yung mga residente na dumalo doon sa misa. Ang sinasabi sa atin, pagdating daw doon sa may gitna
dun sa mas malapit pa sa simbahan ay mas malalim pa raw yung tubig. Meron naman daw pump yung simbahan pero dahil sa taas ng tubig baha ay hindi kinakaya kung kaya't kailangan muna itong pahupain para mabuksan na at magamit na yung pump. Yan muna latest mula rito sa aking kinalalagyan, Ivan, sa San Diego de Alcala Parish. Balik sa iyo, Ivan. 3 weeks ago, baka At Gabriel Gonzalez. Binaha ang 7 barangay sa Hermosa, Bataan dahil sa pananalasa ng hanging habagat. Nagmistulang lawa ang kalsadang yan sa barangay Daungan. May mga namamangka na para makatawid ang ilan sinuong ang mataas na tubig at may lumangoy sa baha. Dati na raw kalbaryo ng mga residente roon ang baha. Kaya panawagan nila, isauli na raw ng mga anilay kurakot ang pondo para sana sa flood control project sa kanilang lugar. Lampas tuhod na baha naman ang naranasan sa bayan ng Mariveles. Sa kuha ni News Cooper Armina Ampuan, hindi na makadaan sa highway ang mga maliliit na sasakyan. Sa Occidental Mindoro, ilang residente ang pinalikas kasunod ng pagguho ng road dike sa bayan ng Santa Cruz. Maraming lugar pa rin sa Luzon ang binaha dahil sa patuloy na pagulan. Ilang menor de edad ang iniulat na nalunod dahil sa malakas sa agos ang tubig na epekto ng hanging habagat. Yan ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Ganito kalakas ang agos ng baha sa Barangay Solo, Mabini, Batangas. Ang laki, ano? Ayon sa uploader, katabi ng creek ang kanilang bahay. Daanan daw ng baha ang nakunan niya ng video na kadalasan ay tuyo kapag walang ulan. Pero dahil walang humpay ang mga pag-ulan, mula nitong Lunes, tumaas ang tubig. Sa Barangay Anilao East, patay ang 11 anyos na bata matapos tangayin ng rumagasang bahak. Naglalakad sa gilid ng kalsada ang bata kasama ang kanyang mga kalaro nang mahulog siya at matrap sa kanal. Matapos ang 4 na oras na paghahanap, may pulso pa ang bata nang matagpuan. Pero dead on arrival siya sa ospital. 2 insidente rin ng pagkalunod ang naitala sa Apalit, Pampanga. Sa Barangay Colhante, nalunod ang 19 anyos na lalaki. Naliligo yung mga bata, 4 sila. Napunta sila dun sa malalim, hindi marunong lumangoy yata yung mga kasama niya. Kung nakakuha namin, matagal na eh. Almost an hour na underwater yung body ng bata. Sa Balukok Bypass, nalunod ang 14 anyos na binatilyo matapos masipsip ng malakas na agos sa concrete pipe. Alas 8 ng umaga na magpunta sa lugar ang biktima kasama ang mga kaibigan para magbisikleta. Habang naroon, napunta umano ang bata sa bahagi ng tubig kung saan nahigop siya papasok ng concrete pipe ng mini dam sa lugar. Siguro nainganyo, maraming naliligo, nakiligo na rin. Mabilis ang agos kasi. Tila nilamon naman ng rumaragas ang ilog ang Pampang sa bahaging ito ng umapaw na Santa Fe River sa San Marcelino, Zambales. Pinasok ng tubig ang barangay hall. Umabot sa 2 hanggang 4 na talampakan ang baha sa loob nito. Nasa 800 residente ng barangay ang isolated mula pa noong August 9 matapos masira ang bahagi ng dike at matangay ang isang tulay. Binahari ang iba pang bahagi ng lalawigan. Sa Olongapo City, mahigit 1,000 residente ang nananatili sa 10 evacuation center. Inilikas sila matapos umabot sa spilling level ang tubig sa ilalim ng 3 tulay sa lungsod nitong Lunes ng hapon. Sa Bulacan, 139 na barangay ang baha pa rin. Isa sa pinakaapektado ang barangay Sapang Bayan sa Kalumpit kung saan 50 pamilya ang inilikas. Bangka ang gamit ng mga residente para makatawid sa abot leeg na baha. Tumataas po. Takot kayo? Siyempre po. Mula umaga hanggang gabi, namamasada ang mga bangkero. Magkano kinikita nyo sa maghapong ganyan? Po, may iba, minsan may 300, 400. Pagka malakas ang pasada. Ayon sa barangay, pinaghalong ulan, high tide at pagbaba ng tubig mula sa Pampanga at Nueva Ecija ang dahilan ng baha sa kanilang lugar.
panawagan lang po namin sa mahal nating Pangulo, may pagpatuloy po yung mga flood control, maiayos, maitama. Halos 5,000 residente ang nasa evacuation center sa buong lalawigan. Nadagdagan naman ang mga lugar sa Pangasinan na nasa state of calamity dahil sa epekto ng mga nagdaang sama ng panahon. Bukod sa Dagupan City, Mangaldan at Santa Barbara na nauna na nagdeklara, state of calamity na rin sa Bugalyon. Sa Calasiao, muling umapaw ang Marusay River dahil sa malakas na ulan mula pa noong Lunes. Dahil dito, balik evacuation center ang mga residente. Ayon sa MDRRMO, 50 pamilya, katumbas ng 177 na residente ang nasa Calasiao Sports Complex. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Gusto raw ni Vice President Sara Duterte na pabilisin ang proseso ng impeachment trial laban sa kanya. Hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba may ginawang masama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating konstitusyon nandiyan yung speedy administration of justice. Tinanong din ang bise kung makakatulong ba ang pagdalo niya sa paglilitis para mapabilis ito. Sagot ni Vice President Duterte, hindi siya kailangan dumalo sa impeachment trial dahil may mga abogado naman na kumakatawan sa kanya. Hindi naman ako abogado para sa impeachment ko. So wala ako matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ng abogado at yun yung participation at appearance ko doon. Naniniwala naman ang kampo ng bise na malakas ang kaso nila laban kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dati niyang aide at bagman umano. Ayon kay Attorney Paolo Panelo, naghain sila ng ikalawang reklamong perjury laban kay Madriaga para maging airtight o walang kahinaan ng reklamo. Nais din daw nilang ipakita sa publiko kung anong klaseng testigo ang balak gamitin ng prosekusyon sa impeachment trial. Sabi ni House Lead Prosecutor Jervel Luistro, maaaring hindi na isalang bilang testigo si Madriaga kung masasakop na ng testimonya ng mga naunang witness ang mga posibleng niyang sabihin.